Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning po mga kapatid. Good morning din po sa atin pong mga bisita at mga panauhin. Sige nga po, kahit nga po kayo, tignan niyo po ang inyong katabi at pakibati naman po sila ng isang magandang umaga. Alam po nating magandang ating umaga dahil kapiling po natin ang Panginoon. Kapiling po natin ang ating mga kapatid sa pananampalataya at narito tayo sa kanyang bahay-sambahan upang katagpuin siya minsan pa sa atin pong gawain. Minsan pa nga po, purihin po natin ang Panginoon. Sa bahagi pong ito, bago po tayo magpatuloy sa pakikinig ng kanyang salita, ay muli po tayong manalangin po. Aming Ama, sa oras na ito ay nagpapakumbaba po kami at maharap kami, Panginoon, sa inyo ng may mababang kalooban. Nihiling namin, Panginoong Diyos, ang patuloy ninyong gabay, ang patuloy ninyong paglilinis din ng aming mga puso at isipan. Isinusuko namin, Panginoon, anumang mga sagabal, anumang mga kasalanan, anumang mga nagawa namin, Panginoon, na hindi po naghatid ng kapurihan o karangalan sa inyo. Wala pong anumang maging sagabal, Panginoon, sa amin pong pakikinig ng inyong salita at alisin nyo rin, Panginoon, ang anumang mga distractions, anumang mga kaguluhan, Panginoon, kahit sa amin pong sariling mga kalooban o pag-iisip, upang wala po kaming ma-miss out sa inyong mga salita at mensahe. Nawa, gamitin niyo po ako bilang inyong tagapagsalita at kayo lamang, Panginoong Diyos, ang siyang maitaas at maluwalhati sa buong umagang ito. Nawa, higit sa lahat, sa pagtatapos ng aming pakikinig, ay makasunod kami sa inyong kalooban at matugunan namin, Panginoon, ang inyong mga gawain. Kaya minsan pa sa inyo namin ibinabalik ang pinakamataas na papuri at ang lahat ng aming pasasalamat. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Nung nakaraan pong linggo, nakapakinig po tayo ng isang napapanahon po na mensahe. Patungkol po doon sa lagim na bagay po. Ito po may kinalaman sa hindi po pagsampalataya o ang kawalan ng paniniwala ng tao patungkol kay Hesukristo. Ito po ay totoo kahit nung panahon po ng Bagong Tipan, kahit nung panahon na nandito po sa mundo ang ating Panginoong Jesus at nagmiministeryo siya sa iba't ibang paraan. At masasabi po natin ito'y totoo pa rin po kahit ngayon sa kasalukuyang panahon. Atin naman po siyang ipinapahayag sa pamamagitan ng ebanghelyo niya, ngunit marami pa rin pong mga hindi po sumasampalataya. Marami pong dahilan, marami pong mga aspeto ukol sa kanilang kawalan ng pananampalataya. At ito naman ay pinapahiwatig ng salita ng Diyos, gaya rin ng atin pong napakinggan noong nakaraan. Simula pa ng panahon ng mga apostol, ang ebanghelyo ni Kristo ay ipinahayag na at pinapaalam na sa lahat ng tao. Pero marami pa rin hanggang ngayon sa iba't ibang dahilan ay tinatanggihan si Kristo at ang kanyang ang kanyang kaloob ng kaligtasan. Pero marami din naman sa pamamagitan ng kanyang biyaya at habag ang siyang nakaunawa, nakarinig ng ebanghelyo po niya. Naintindihan po nila ang kanilang malaking pangangailangan ng kaligtasan at ng katubusan. At gaya nga ng sinasabi ng kasulatan, ang lahat ng tumanggap sa kanya, ang nanalig sa kanyang pangalan, ay binigyang karapatang maging anak ng Diyos. Hindi ito sa pamamagitan ng ating sariling abilidad, sa ating sariling kaunawaan. Hindi ito ang nagbibigay ng kaligtasan kung hindi sa pamamagitan lamang ng kapangyarihan ng Panginoon. Ngayong umaga, tutunghayan po natin ang isang mahalagang mensahe ukol pa rin po dito sa usaping ito. Isang kilalang talinhaga ng ating Panginoong Hesukristo na dapat po nating bigyan ng mariing pansin. Ito'y pinahayag ni Jesus sa kanyang mga alagad nung kapanahunan po niya. Ngunit hanggang ngayon, meron po itong nais ipabatid na mensahe para po sa ating lahat. Ang pamagat po ng atin pong mensahe ngayong umaga ay
laborers in the vineyard. Yun po yung atin pong title po. Mga kapatid, dapat po nating maunawaan ang sinasabi ng salita ng Diyos, mismo mga salita ng ating Panginoong Hesukristo. Unawain nating mabuti ang nais po niyang ipabatid sa bawat isa po sa atin, lalong-lalo na may kinalaman po, ito'y may kinaukulan po sa kaligtasang atin pong tinanggap. No? Ngayon, tignan po natin, wag na po nating patagalin pa. Number 1, unahin po muna natin yung background ng atin pong tatalakayin ngayong umaga. No? Ang talinahaga pong ito, iba-iba po ang kanyang pangalan, depende po sa version ng inyong Biblia. No? Ito po yung talinahagang matatagpuan sa Aklat po ng Mateo, Kabanata 20. No? Ang pamagat po ng talinhaga usually is either laborers in the vineyard or the parable of the vineyard owner. No? Meron din pong mas madiing pagpapansin doon sa hindi lamang sa ubasan, kundi yung sa nagmamay-ari po nito. No? Again, depende po sa version po ng Bible kung ano po yung nakalagay po na pamagat po dyan. Pero bago po natin tunghayan po yun, kailangan po nating makita muna ano po ba ang dahilan kung bakit ito ipinahayag ng ating Panginoong Jesus. No? Ang magiging background po natin ay yung mga naunang mga talata bago po nabanggit ito ng ating pong Panginoon. Ang nauna po ditong mahalagang pangyayari o kaganapan ay matatagpuan po sa naunang kabanata lang po, Matthew chapter 19. At makikita po natin doon, letter A, is the story or the instance, the happening of the rich young ruler coming forward to Jesus. Ito po yung kaganapan kung saan dumating ang isang mayamang binata at lumapit kay Jesus. Basahin po natin yung nangyari po sa aklat po ng Mateo, 11, 16 hanggang 22. Ang sabi po, may isa namang lalaking lumapit kay Jesus at nagtanong, Guro, ano pong kabutihan ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, bakit mo ako tinatanong kung ano ang mabuti? Iisa lang ang mabuti. Ngunit kung nais mong magkamit ng buhay na walang hanggan, sundin mo ang mga kautusan ng Diyos. Alin sa mga iyon? Tanong niya. Sumagot si Jesus, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi ng walang katotohanan. Igalang mo ang iyong ama at ina at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sinabi ng binata, tinutupad ko na po ang lahat ng iyan. Ano pa po ang dapat kong gawin? Sumagot si Jesus, kung ibig mong maging ganap, ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ipamahagi sa mga mahihirap ang pinagbilhan. At magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos bumalik ka at sumunod ka sa akin. Pagkarinig nito, malungkot na umalis ang binata sapagat siya'y napakayaman. No? So, ito po ay, in all honesty, itong mismong talinhagang ito, itong pangyayaring ito deserves a message on its own. No? At sa ibang pagkakataon nga po ay atin na rin po itong narinig. Pero makikita po natin ng ilang mga simpleng obserbasyon, ilang mga bagay po dito. No? The framework is simple. Lumalapit ang isang tao kay Jesus upang itanong ano ang dapat niyang gawin. No? At specify pa nga niya anong dapat niyang gawing mabuti para makamtan ang eternal life. No? So agad-agad nandun yung konsepto ng paggawa, pagtugon, at nandun din po yung idea ng buhay na walang hanggan. No? And some would argue or some would say na, kita mo, yun yung sagot ni Jesus. Kita mo, sabi niya sa sagot niya, gawin mo yung mga utos, sundin mo yung mga utos. No? When in reality, sa atin nga pong mas malalim na pagsasaliksik sa mga talatang ito, tinutukoy ni Jesus ang kaimposiblehan ng sinasabi niya. No? Because no one is righteous. Wala naman po talagang matuwid at wala naman po talagang nakakasunod ng kautusan. Pero ang sabi ng binatang ito, sabi ng taong ito is, nagagawa ko na yan kahit nung bata pa ako. No? Makikita po natin sa pinakamabilis na pangyayari ang ilang mga bagay po na nagpapahiwatig ng mas malalim na ibig sabihin. No? Jesus knows who he's talking to. Alam ng Panginoong Jesus kung sino ang kausap niya. Alam din niya ang nilalaman ng kanyang puso. No? At ang puso nga niya ay pinaghaharian ng kanyang kayamanan
Gaya nga ng nakita po natin sa pagtatapos ng talatang ating binasa. When all is said and done, ang summary is, o sige, kung okay na yun sa'yo, o eto na lang ang kailangan mong gawin. No? Isuko mo, ipagkait mo ang yaman mo. No? Give up your riches and follow me. No? And the end result is very simple. No? Bagamat siya ang lumapit, siya ang nagtanong, siya ang naghahanap, siya pa rin ang lumayo at umalis. He rejected what Jesus Christ was telling him to do because napakayaman niya. He would be giving up too much, so much of what he wants, of what he deems very important in his life. No? Hindi po pinapahiwatig ng talatang ito na kailangan mo lang gawin o sumunod sa kautusan. Ang point is, kino-call out kasi ni Jesus Christ yung nilalaman ng kanyang puso. No? Pinapahiwatig ng kanyang kalooban, bagamat iba ang sinasabi ng kanyang labi, kung ano talaga ang laman ng kanyang puso. Pansinin natin kahit yung mga binanggit ni Jesus na mga utos is very specific. No? Kung atin pong babalikan yung ilang mga talatang nauna, no? Ano pong sabi po doon? No? Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi ng walang katotohanan. Very human-centric, which is part of the, siguro ang pinakasimple niyan is yung 10 Commandments po, hindi po ba? Bahagi po yung mga nabanggit po ni Jesus. Pero lahat ng binanggit ni Jesus ay may kinalaman sa pangkapwa ng mga utos. No? Dahil lahat ng yan ay may kinalaman sa ating pong pakikisama sa ating kapwa. Hindi po binanggit ni Jesus yung mga utos tungkol sa Diyos. Wala kang gagawing ibang Diyos liban sa akin. Wala kang gagawing anumang imahe. No? At hindi mo ay pagwawalang bahala ang pangalan ng Panginoon. Hindi niya binanggit yon. Bakit? Kasi alam niya pag binanggit niya yon, pag alam ni Jesus na pag binanggit niya ang mga bagay na ito, wala nang masasabi tong mayamang ito. No? Ngunit nagmatigas po siya. No? Ang sagot pa niya, bata pa ako, ginagawa ko na po yan lahat. Mayabang at merong ere ng pang-i-impress. No? Sus, yun lang ba? Nagagawa ko na yan dati pa. O sige, ito na lang. Ganun po nangyari sa kanilang pangungusap. No? So again, this is a message all on its own. Pero makikita po natin sa simpleng salita, hindi mabigay o hindi mag-give up nung binatang ito, ang kaisa-isang bagay na nga lang na maaari niyang pwedeng gawin upang makamtan ang buhay na walang hanggan. Which is surprising. Which is also unsurprising. Kasi marami pong tao hanggang sa kasalukuyan ay ganyan pa rin po ang kaisipan. No? Even when offered the chance for eternal life, hindi po nila ito susunggaban. Bakit po? Because they are risking so much, they are not willing to lose so much. But then again, hindi nga po kasi nauunawaan ng pangkaraniwang tao ang mga espiritual na bagay kumpara sa mga pisikal na bagay. Kaya hindi nila nakikita ang higit na importansya ng mga bagay na espiritual. No? Again, this is just the background. Matapos ang pangyayaring ito naman ang sunod na tinuro o sinabi ni Jesus sa talatang 23 hanggang sa mga sumunod, hanggang 26. Sabi po niya, sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, umalis na po yung binata. He rejected the offer and went away. No? Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, tandaan ninyo, napakahirap sa isang mayaman ang makapasok sa kaharian ng langit. Inuulit ko, mas madali pang makadaan sa butas ng karayom ang isang kamelyo kaysa makapasok sa kaharian ng Diyos ang isang mayaman. Nagtaka ang mga alagad nang marinig ito, kaya naitanong nila kung gayon sino po ang maliligtas. Tiningnan sila ni Jesus at sinabi, hindi ito magagawa ng tao, ngunit magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. No? Sa English, mas kilala, no? With men, it may seem impossible, but with God, all things are possible. No? So, pinapahiwatig ni Jesus kung gaano na lamang kahirap ang isang mayaman ang makapasok sa kaharian ng Diyos because of the said incident, ano? Dahil dun sa naunang pangyayari. No? Ang katakataka po siguro, yung verse 25. No? Nagtaka sila, bakit?
Bakit nagtaka yung mga alagad? Hindi tayo nagtataka. Ewan ko kung kayo, nagtaka ba kayo? Nagtaka ba kayo sa sinabi ni Jesus na napakahirap ng mayamang makapasok sa langit? I mean, just by reading the text, just by understanding the concepts or the logic, magigets natin agad kung bakit. Bakit nga ba ang isang mayaman mahirapang makapasok sa langit? Is because, just like the rich young ruler, they stand to lose so many things. No? They stand to lose many of their desires, many of their wants. So sa atin, siguro it comes as no surprise. Pero bakit sila nagulat or nagtataka? No? Kasi kung ang mayaman, mahirap maligtas, at yun na rin po yung context ng tanong nila. Kung gayon, sino po ang maliligtas? No? Ngayon, doon natin makikita yung context na kailangan po nating malaman. No? Bakit? Kasi iba po ang pananaw ng panahong iyon, yung panahong ito nung nakaraan, kumpara sa panahon po natin ngayon, lalo na may kinaukulan sa mga mayayaman. Lalo na sa kanilang kultura, sa kanilang bayan ng Israel, iba po ang framework ng kanilang buhay, no? Sa Israel, kahit po sa panahon ng Lumang Tipan, malalaman or mapapansin po natin na directly na isusukat o sinusukat ng mga tao ang kasaganaan directly related sa pagpapala ng Diyos. No? So, sa madaling salita, pag mayaman ka, kaya ka mayaman kasi pinagpapala ka ng Diyos. I mean, hindi naman siguro mahirap intindihin o tanggapin yung idea na yun. At siguro kung naghihirap ka, kung hikahos ka sa buhay, ay siguro dahil wini-withhold ng Diyos ang pagpapala o ang kamay niya sa'yo. Kaya ka naghihirap kasi hindi ka pinagpapala ng Diyos o di kaya ay pinipigilan ng Diyos ang kanyang pagpapala sa iyo. Again, hindi po mahirap unawain na bakit sila magkakaroon ng ganong kaisipan. Sa maraming pagkakataon, ito ay totoo sa Lumang Tipan. The blessing of God or the hand of God being upon a person would mean physical manifestation of that same blessing. Pero, ang nakalimutan o ang nakaligtaan ng mga taong ito, ng mga Israelita hanggang sa panahong ito ng simula ng Bagong Tipan, is that it is not always the case. Ngayon, alam natin ang kayamanan, marami pong pwedeng pinagmumulan. Sa sanlibutan ngayon, sa kasalukuyang panahon, masasabi nga siguro ng mas maraming tao na ang kayamanan ay nagmumula sa maraming mga questionable at kaduda-dudang mga bagay, gawain, kaganapan o pangyayari. No? Generally speaking ito. Hindi natin pwedeng lahatin syempre. No? Pero sasabihin ng tao, pag mayaman ng isang tao, siguro magnanakaw yan. Siguro mandaraya yan. Siguro, siguro nanlalamang yan sa kanyang kapwa. No? That's the context, at least for today. No? Again, hindi po yan lahat, pero meron po tayong ganong context. Sa kanila po, iba. Pag mayaman ka, ibig sabihin pinagpapala ka ng Diyos. Pag mahirap ka, ay pinaparusahan ka ng Diyos. Ganun lang kasimple. I'm not saying it's not true. It could be true, but that is not always the case. Dahil may mga masasamang taong mayaman, at ganun din naman may mga mahihirap na tao na mabuti. No? At may mga anak ng Diyos, mga lingkod ng Diyos na sagana ang buhay, kahit sa Lumang Tipan, pero meron din namang hirap ang kanilang buhay. Bagamat sila ay lingkod ng Panginoon. So yun yung context. Bakit sila nagtatanong? Kasi sa isip nila kung mayaman ka, pinagpala ka ng Diyos. Kung ang mayaman na pinagpapala ng Diyos ay mahirapang makapasok ng langit, sino makakapasok ng langit? Kaya yun yung tanong nila. Kung ang mayaman, mahihirapan, paano na lang ang ibang tao? Paano na lang ang ibang mga tao pa na hindi naman pinagpapala katulad nila? No? In effect, they were saying those who were wealthy among them, kasama na po dito syempre ang napakatanyag na grupo ng mga pariseo, ng mga iskriba. Kung sila ay mahihirapan makapasok sa langit, paano pa silang mga mahihirap lamang? Paano silang mga ordinaryong tao lamang? Paano silang mga mangingisda, mga maniningil ng buwis, mga taong hindi pinapansin ng society, No? Pero sinabi nga ni Jesus, sa tao ito ay imposible, pero sa Diyos, lahat ng bagay ay posible. No? Karugtong po nito is yung tanong po ni Pedro.
The question of Peter, which again is yung sumunod pong mga talata, verse 27 to 30. Sabi naman, o nagsalita naman si Pedro, tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. Ano po naman ang para sa amin? Sinabi sa kanila ni Jesus, tandaan ninyo, kapag naghahari na ang anak ng tao sa kanyang trono ng kalwalatian sa bagong daigdig, kayong sumunod sa akin ay uupo din sa 12 trono upang mamuno sa 12 lipi ng Israel. Kapag iniwan nino man ang kanyang tahanan, mga kapatid na lalaki at babae, ama, ina, mga anak, o mga lupain alang-alang sa akin ay tatanggap siya ng 100 ibayo at pagkakalooban siya ng buhay na walang hanggan. Ngunit maraming nauuna na magiging huli at maraming nahuhuli na mauuna. And again, pinapahiwatig dito yung contrast. The rich young ruler did not follow Christ. He went away, rejected the offer. Habang sabi naman ni Pedro, paano naman kami? Kami, sumunod kami sa inyo. Iniiwan namin ang lahat sa buhay namin para lang makasunod sa inyo, kay Hesukristo. Alam natin ang nangyari, nang tawagin sila ni Jesus. Halos lahat sa kanila, at least yung mga nabanggit po sa bagong tipan ng Biblia, sino man, iilan sa kanilang nabanggit, ang sabi po ng salita ay, nung tinawag sila ni Jesus, agad-agad nilang iniwan ang kanilang mga ginagawa. At agad-agaran din po silang sumunod sa Kanya. Ang mga mangingisda, iniwan nila ang kanilang mga lambat, iniwan nila ang kanilang mga bangka. Yung isang maniningil ng buwis, agad-agad iniwan po niya yung kanyang ginagawa at sumunod sila agad kay Jesus. Ngayon, pwede nating isipin ano kaya ang motibo ng tanong po ni Pedro. Maring may iba't ibang pananaw. Ang una po kasi, yung mas negatibong pananaw po, yung negative na idea is that Peter was asking, then what would his reward be? Or what would their reward be? At ito po yung nanggagaling sa isang espiritong masasabi ko pong mas kilala o mas nakikita po natin sa sanlibutan. The what's in it for me attitude. Anong makukuha ko? Pwedeng ganun, pwedeng maring ganun ang kanyang motibo, pwedeng dun siya nang gagaling. Paano naman kami, Panginoon? Kami, iniwan namin ang lahat para sumunod sa iyo. Anong makukuha namin? Maring ganun yung tanong, pero maaari ding ang motibo niya ay puro. Wala pong masamang motibo sa kanyang pagtatanong, kundi talagang curiosity lang o talagang naisin lang niyang malaman ano naman ang makukuha namin. Kung ito'y may kinalaman nga doon sa sinabi ng ating Panginoong Hesukristo ukol sa tatanggaping gantimpala ng mga sumusunod sa Kanya. Ngayon, alinman sa dalawa, meron pong babala o meron pong naising sabihin ang mga sinabi o ang mga salitang binanggit ng atin pong Panginoon. Sabi ng Panginoon, silang mga alagad, silang mga sumunod sa Kanya, sa Kanyang karampatang panahon, ay uupo at uhusgahan at pamamahalaan ang 12 tribo ng Israel. Tinutukoy din niya ang lahat ng mga alagad, ang mga nag-iwan sa kanilang pamilya, nag-iwan sa kanilang mga gawain, ay tatanggap ng 100 ulit, 100-fold, at higit sa lahat ang buhay na walang hanggan. Just goes to show na ang sino mang pinaubaya ang kanyang buhay sa Panginoon ay tatanggap ng karampatang gantimpala. Yung hindi magawa ng mayamang ito, ng binatang mayamang ito, na dapat sanang naghatid sa kanya sa buhay na walang hanggan, yun ang matatanggap naman ng lahat ng mga sumunod sa kanya at iniwan ang kanilang mga gawain at buhay alang-alang sa kanya. Ang huling-huling sinabi niya, maraming nauna na magiging huli at maraming nahuhuli na mauna. But the first will be the last, and the last will be the first. This is a clue. Meron po tayong clue at ito din po yung reminder sa sinasabi po ng atin pong Panginoon. Ngayon, makikita po natin ilang mga bagay po. The rich young man chose poorly. He did not see wisdom, he did not see the effects of his decision.
Again, kung sa pisikal na paraan mo lamang titignan, ang laki nga naman ang mawawala sa kanya. Kung ipagbibili niya ang lahat ng meron siya, ibibigay at susunod kay Kristo, anong maiiwan o matitira sa kanya? Di wala. No? It makes sense kung sa sanlibutan ka lamang nakatira. But then again, kung pinag-isipan mong mabuti, ano ang makakamtan mo ay buhay na walang hanggan. Again, eto yan mga kapatid, sa isang hypothetical, sa isang kunwaring sitwasyon. Kung kunwari, pwede mong bilhin ang buhay na walang hanggan. Anong halaga ng buhay na walang hanggan? Ang halaga ng buhay na walang hanggan ay ang lahat ng meron sa buhay mo. Kapalit nito ay buhay na walang hanggan. Would people buy it? Would people buy it? Would people desire it? Ako, ang sarili kong pananaw would be yes. Kung nabibili ang buhay na walang hanggan. Problema nga natin, hindi. Kaya kahit anong gawin natin, wala tayong magagawa, hindi natin makakamtan ng buhay na walang hanggan sa ating sariling pagsisikap o sa ating sariling kalakasan. No? But even then, would you be willing to give up everything for it? You should. Yun dapat ang maging attitude ng isang tao. Ngunit, marami nga po, hindi po ito gagawin dahil hindi nila nakikita ang kahalagahan po nito. No? Many pass on by. Marami nilalagpasan lamang po ito dahil hindi nga nila nakikita ang kahalagahan. Even today. Today we bring the offer of salvation to all people. Hindi tayo ang pinagmumulan po nun, kundi ang Diyos. Tayo ay tagapamalita lamang. And many still reject the very words of Jesus Christ. No? Ngayon, bakit merong mariing pansin sa mga mayayaman? No? Marami galit sa mayaman. Marami mainit ang dugo sa mga mayayaman. Hindi mahirap para sa mayaman ang makapasok sa karya ng Diyos dahil lang mayaman sila, kundi dahil meron kasi silang mga pinangahawakang mga bagay na ayaw nilang bitawan. Mayaman, kaya mas marami silang hawak. No? Pero in reality, it is any person unwilling to give up something in their lives, no? Mag-a-apply dito sa lesson na ito. Kaya pasok po dyan kahit ang mga hindi naman din talaga ganong kayaman. No? Kasi sabihin mo, ay yung mayaman, maraming mawawala sa kanya. Di sana lahat ng mahirap nakakilala na sa Diyos. Amen po ba? Di dapat automatic na yan. Yung mahirap, walang mawawala sa kanya. Diba? Kaya nga yung may kasabihan sa English, diba? When you've got nothing to lose, walang mawawala sa'yo, kaya willing ka nang gawin ang hindi din po pala. Kasi marami po, kahit nahikahos sa buhay, ay ayaw pa rin tanggapin ang Panginoong Hesukristo. Kahit mahirap lamang sila, meron pa rin mga bagay sila sa buhay nila na ayaw nilang bitawan, ayaw nilang isuko. Hence, the hardship. No? Tandaan nyo, meron pong mga mayayamang maliligtas. Meron pong mga mayayaman na mananampalataya. At meron din pong mga mahihirap na paparusahan. Meron din pong mga mahihirap na daranas ng parusa at impyerno. No? So, yun po yung paalala din po dito. No? Again, background pa lamang po ito, no? Sa atin pong tatalakahing napakagandang talinhaga. No? Hindi pong mahirap sa Diyos na ipagkaloob ang buhay na ito, lalong-lalo na alam natin ang ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. No? Ngayon, balikan po natin yung tanong nga po ni Pedro. No? Kasi yung tanong nga po ni Pedro, meron pong himig ng pagkukumpara. Himig ng para bang pwedeng pagka dinagdagan po natin, pwede po itong maging demand, pwede din po itong maging sumbat. At kaya binigay ng Panginoon ang talinhagang ito para unahan na po ang anumang mga komento o kaisipan na maaari pong isipin ng mga alagad at gayon din natin na mga alagad din ng Panginoon sa kasalukuyan. So ngayon po natin, number 2, the actual parable. No? Letter A, let us look at the summary. No? Tignan po natin, basahin po natin yun pong mismong talinhaga na matatagpuan sa chapter 21 to 16. No? Sabi ni Jesus, this is directly after nung nakaraang talatang binasa po natin. Wala pong paggitan po yan. Yan po yung literal na karugtong po. Ang sabi po,
ang kaharian ng langit ay maitutulad sa isang taong lumabas ng maagang maaga upang humanap ng manggagawa para sa kanyang ubasan. Nang magkasundo na sila sa upa na isang salaping pilak sa maghapon, ang mga manggagawa ay pinapunta niya sa kanyang ubasan. Lumabas siyang muli ng mag-aalas 9 ng umaga at nakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa palengke. Sinabi niya sa kanila, "Pumunta din kayo at magtrabaho sa aking ubasan at bibigyan ko kayo ng karampatang upa." At pumunta nga sila. Lumabas na naman siya ng mag-aalas 12 ng tanghali at ng mag-aalas 3 ng hapon at ganoon din ang ginawa niya. Nang mag-aalas 5 na ng hapon, siya'y lumabas muli at nakakita pa ng mga ibang wala ring ginagawa. Sinabi niya sa kanila, "Bakit tatayo-tayo lang kayo dito sa buong maghapon? Kasi po'y walang magbigay sa amin ng trabaho," sagot nila. Kaya't sinabi niya, "Kung gayon, pumunta kayo at magtrabaho sa aking ubasan." Nang gumagabi na, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, "Tawagin mo na ang mga manggagawa at bayaran mo sila magmula sa huli hanggang sa unang nagtrabaho." Ang mga nagsimula ng mag-aalas 5 ng hapon ay tumanggap ng tig-isang salaping pilak. Nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon, ngunit ang bawat isa'y biniyaran din ng tig-isang salaping pilak. Nang magkagayoy, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sinabi nila, "Isang oras lamang gumawa ang mga huling dumating, samantalang maghapon kaming nagtrabaho at nagtiis sa nakakapasong init ng araw. Bakit naman pinagpare-pareho ninyo ang aming upa?" Sumagot ang may-ari ng ubasan sa isa sa kanila, "Kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't nagkasundo tayo sa isang salaping pilak? Kunin mo ang para sa iyo at umalis ka na. Ano sa iyo kung ibig kong bayaran ng nahuli ng tulad ng ibinayad ko sa iyo? Wala ba akong karapatang gawin sa ari-arian ko ang aking maibigan? Kayo ba'y naiinggit dahil ako'y nagmamagandang loob sa iba?" At sinabi ni Jesus, "Ang nahuhuli ay mauuna at ang nauuna ay mahuhuli." No? So yun po yung kwento. Yun po yung talinhaga sa pinakamadaling salita. Wala na pong dagdag na paliwanag ito katulad ng ibang mga talinhaga na binigay ni Jesus. Usually sa ibang mga parables ni Jesus Christ, may bahagi kung saan binanggit niya yung talinhaga, and then yung mga sumunod na mga talata, meron pong explanation. Hindi lahat, meron ilan sa kanila na may explanation. Isa po ito sa mga talinhaga na wala na pong paglilinaw pa. I mean, hindi naman po siguro nakakagulat o nakapagtataka kung bakit. Bakit po? Kasi napakasimple lang po ng kwento. Napakasimple lamang po ng pangyayari. No? Makita din po natin mamaya kung ano ang kahulugan ng bawat isang bahagi nito. No? So, kita po natin, the summary is very simple. It pertains to a vineyard, ang ubasan, ang pinagtatrabahuhan. It pertains to the owner, ang may-ari, at yung nagpapatrabaho, ang umuupa. And it refers to the laborers, mga inuupahang mga tao para magtrabaho sa ubasang ito. No? Again, ang talinhaga ay tumutukoy sa mga totoong bagay gamit ang isang kwento o ang isang kaganapang gawa lamang para po maghatid ng isang napakahalagang leksyon. No? Ang sabi po, noong ikatlong oras, kasi nga ang oras po ng Hudyo or ng Israel, at least during those times, ang bilang po nila nagsa-start ng 6, 6 a.m. No? So, ang third hour is 9 a.m. Sa translation po natin sa Magandang Balita, dinerecho na po yung oras. Pag binasa niyo po yan sa ibang version, ang sabi po, the third hour, the sixth hour, the ninth hour, and the 11th hour. 4 na beses lumabas yung may-ari ng ubasan. No? So, ang una niyang tinawag nung ikatlong oras para magtrabaho, lumabas siya ulit ng ika-6 na oras, 9 o'clock, 12 o'clock, 3 o'clock, and then hanggang sa pang-4 na beses, which is katakataka, 5 o'clock, 1 oras na lamang bago magtapos ang trabaho ng isang araw, ay nagtawag pa rin po siya ng mga magtatrabaho. No? Pansin nga po natin, pinapahiwatig din dito yung idleness. Naghahanap siya ng mga walang ginagawa at naghahanap ng trabaho at yun ang kanyang tinawag at sila naman ay nagtrabaho. No? Nung tinanong sila, "Anong ginagawa ninyo? Ba't wala kayong ginagawa?" Ang sagot naman nila ay dahil wala namang umupa sa kanila. No?
At nung gumabi na, ang sabi nung may-ari doon sa kanyang katiwala, sa kanyang manager, sa kanilang supervisor na, okay, bayaran mo ang lahat ng nagtrabaho. Umpisahan mo doon sa pinakahuling nagtrabaho hanggang doon sa pinakaunang nagtrabaho. No? From the last to the first. No? Ngayon, yung mga inupahan ng 11th hour, ng 5 o'clock ng hapon, ay binigyan ng isang denarius. Denarius po yung ginamit, yung dito, isang pirasong pilak sa Tagalog po. They were given a denarius. No? Up until all of the workers were paid from the 11th hour to the 9th, to the 6th, to the 3rd. Lahat sila ay binayaran ng isang denarius. Ngayon, nagreklamo. May nagreklamo. Alam na po natin sino nagreklamo. Ang nagreklamo ay yung mga nauna. Yung mga inupahan ng umaga pa lamang. At anong reklamo nila? Bakit ganun? Bakit yung bayad sa kanila at yung bayad sa amin ay parehas lamang? No? They were expecting to be compensated more than those who have worked for only 1 hour. In the logic of the world, it makes sense. I mean, oo nga naman, di ba? At yun din yung sinabi po nila na ang tagal naming nagtrabaho, babad pa kami sa napakainit na araw, tapos parehas lang. No? At ano naman ang sagot nung may-ari? No? Ang sagot niya ay napakasimple lang, wala akong ginawang mali. Hindi ko kayo dinaya. Kasi nung tinawag ko kayo at sinabi kong magtrabaho kayo, sinabi ko sa inyo na ang kapalit ng inyong trabaho ay isang denaryo. Those yung tinawag niya ng 3rd, those yung tinawag niya ng 6th, ng 9th, ng 11th hour, no? Alam nila, bago pa sila tumanggap ng trabaho, kung magkano ang kanilang kikitain in this situation. No? Anong pakialam ng mga nagtatrabahong ito kung yun yung gustong gawin ng may-ari? No? And that's it. That's the point of the parable. Tinanong niya rhetorically, wala ba akong karapatang magbigay ng gusto ko? No? Bakit yung minamasama yung kabutihang ginagawa ko? No? At tinapos niya ang talinhaga, inulit po niya yung sinabi niya kaninang nauna din. No? Ang nahuhuli ay mauuna at ang nauuna ay mahuhuli. No? Ngayon, tignan po natin, letter B, again, the meaning. Ano po ang ibig sabihin po nito? No? The parable is concerning the kingdom of God. Yun naman ang sinabi din ng atin pong Panginoon. It talks about how the will of God is revealed to us. No? Hindi po masyadong makakita ng iba't ibang mga interpretation pa po dito kasi napaka-simple lang po, napaka-straightforward po ng meaning kaya nga hindi na rin po kailangan ng paliwanag. No? Makikita po natin ang simpleng salita kung ano ang tinutukoy. The vineyard refers to the kingdom of God, the owner refers to God, and the laborers refer to those who follow Jesus. No? And we could see the wage, yung kabayaran, yung bayad sa kanila as the reward of following Jesus Christ. Ngayon, ang number 1 na issue dito is that those who were hired first, no? Who were hired in the morning, ay naiinis o they were grumbling, they were complaining against the landowner dahil yung tinanggap ng mga nagtrabaho lamang ng 1 oras ay parehas din na ang sinahod katulad nila. No? They were paid a full day's wage. Ang bayad nila ay pang 1 araw bagamat 1 oras lang naman silang nagtrabaho. No? Ang punto nga po, siguro wala pong magiging problema doon kung siguro silang mga naunang nagtrabaho ay tatanggap ng mas malaking sahod. No? I mean, ganun po kasi ang tao talaga. No? Kung ang sasahurin ng mga 1 oras lang nagtrabaho ay pang 1 buong araw, okay lang yun kung yung sasahurin ng mga mas maagang nagtrabaho ay mas malaki pa rin kaysa sa kanila. No? Mentality po ng tao, basta mas malaki yung akin. Walang away, walang gulo, walang galit, basta mas malaki, mas marami ang makukuha ko. That's their complaint. No? Matagal silang nagtatrabaho, marami silang tiniis silang pagod, tiniis nilang init. But then again, the landowner
has done nothing unfair. No? He reminded those workers na ito naman ang napag-agrihan natin. No? Bago nyo patanggapin yung trabaho, alam nyo na kung magkano ang tatanggapin ninyong kapalit. No? Wala silang karapatan at wala sila sa posisyon upang questionin o hamakin yung may-ari ng lupa. No? Kaya makikita po natin ang talinhagang ito sa pinakamalawak, sa pinakamahabang paraan ang sagot sa katanungan po ni Pedro. No? Pinapahiwatig nito, makikita naman po natin kung paano ito na ikukumpara sa atin pong mga sumasampalataya kay Kristo. Hindi lahat tayo ay sabay-sabay sumampalataya sa Diyos. Hindi tayong lahat ay pantay-pantay sa bagay na ito. No? Ang iba sa atin ay nauna na, ang iba sa atin ay ngayon lamang, at alam natin meron pang paparating pa lamang. Hindi pa sumasampalataya, pero balang araw ay sasampalataya din naman. Makikita po natin dito, in that sense, we are not all equal. No? May mga nauuna, meron din pong nahuli. Ngunit, ang atin pong paglapit sa Diyos ay iisa po ang resulta palagi. Kung tutukuyin po natin ay ang reward, no? It is the reward of God for placing our faith and trust in Jesus Christ. It is eternal life. Ang kaibahan lang sa talinhaga, ito'y kabayaran, habang sa totoong buhay, ito ay gantimpala, ito'y kaloob ng Diyos. No? Ang kabayaran, kapalit yun eh. Kapalit yun ang ginawa mo. Tayo, walang kapalit. No? May nauna lang sa atin, may mga nahuli lamang po sa atin. No? The laborers called are those who have been called by God at various times. Iba sa kanila maaga tinawag ng Diyos, iba sa kanila ay late na nang tawagin ng Diyos. No? The point is this, no matter how long or how hard a believer works for the Lord during this life, the reward of eternal life will be the same given to all. Pantay-pantay lang po ang tatanggapin nating buhay na walang hanggan. Wala pong mas mataas na uri ng buhay na walang hanggan. Wala pong mas mababang uri din nito. No? Si Apostol Pedro na sumunod kay Jesus at marami pong isinuko, marami pong sinakripisyo alang-alang sa pagsunod niya sa kanya, ay tatanggap ng parehas na kaloob sa langit gaya ni Apostol Pablo. No? Na mas nahuli sa kanya, ngunit ay nagdanas din naman ng napakatinding hirap, katulad din naman niya. Kung meron man po tayo sigurong isang napakabilis na example or illustration po ng bagay na ito, ay maalala po natin yung magnanakaw na kasamang naipako sa krus. No? Ano po ang sabi sa aklat po ng Lucas, Kabanata 23, 39 hanggang 43. Tinuya rin siya ng isa sa mga salaring nakapako sa tabi niya. Hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili at pati na rin kami. Ngunit pinagsabihan naman ito ng kanyang kasama. Wala ka na bang takot sa Diyos? Ikaw ay pinaparusahan ding tulad niya. Tama lamang na tayo ay parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito, tinutukoy ay si Jesus, walang ginawang masama. At sinabi pa nito, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso. No? Sabi nga ng marami, o ang kasabihan sa sa pinakamababaw na paraan, sana gano'n na lang tayo naligtas. No? Kasi pagtapos nun, tapos na. No? Itong magnanakaw na ito, kung tutuusin sa ibang mga gospels po, nung unang ipinako si Kristo sa krus, parehas po silang iniinsulto siya. Yun po ang pagkakasabi sa ibang gospel po. Pero sa puntong ito, nung malapit na po talagang mawala ng buhay ang Panginoon, yung malagato na siya ng hininga, ito po ang nangyari. No? Sinuway niya yung kanyang kasama, dalawa silang magnanakaw sa magkabilang panig ni Jesus, sinuway nung isa yung kanyang kasamahan. Tayo, karapat-dapat tayong parusahan kasi magnanakaw tayo. Pero itong taong ito, inosente siya. At yun lang ang kanyang sinabi, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. And these are the sweetest words someone dying on the cross would hear. No?
Sa English, mas memorize ko po siya kahit nung bata ako. Today, you will be with me in paradise. No? And the point is this. The whole point of the parable is this. Merong mga taong mababasa ito, makikita ito, at maaring ang lumabas sa kanilang damdamin, sa kanilang puso, hindi man lumabas sa kanilang bibig, baka kanilang maramdaman na, ba't parang napaka-unfair? Hindi ba unfair yun? No? Nagsabi lang siya ng ganun, ayun, ligtas na siya. No? Tapos ng buhay niya, hindi na siya naghirap. No? I mean, nasa gitna siya ng kahirapan nung nangyayari ito, pero matapos ito, namatay na siya, at tapos na. Sabi nga ng Panginoon, mismo si Jesus ang nagsabi, ano pang masasabi natin doon? Today you will be with me in paradise. No? Hindi ba unfair yon? Hindi ba unfair na maraming mga mananampalataya ay hanggang ngayon naghihirap pa rin? Hindi ba unfair yon na maraming mananampalataya ay napakaraming mga struggle at hardship na pinagdaraanan? Pero yung reward na matatanggap nila ay parehas lang katulad ng magnanakaw na ito. No? And marami, I would tell you, marami sa sanlibutan, alam nila ang mensahe ng Ebanghelyo, no? Isa yan sa mga bagay na hindi nila matanggap. Hindi nila yan matanggap. Hindi matanggap ng kanilang logic kung bakit mangyayari o bakit nangyayari ang ganito. Why is it that somebody na ginawa, buong buhay niya, puro kasamaan ang ginawa niya. At sa kaduluduluhan ay sumampalataya sa Diyos, sumampalataya siya sa Diyos at sa dulo ay naligtas siya. Kumpara mo sa isang tao na, alam mo yun, nagpapakabait, nagpapakabuti, ngunit hindi naman sumampalataya sa Diyos pero mamamatay siya, mapapahamak siya. Hindi nila matanggap yon. And that's the reality. And that's the point of the lesson. Wala tayong pakialam. It is not up to us. It is the will of God. It is the offer of God. It may seem unfair to us, pero hindi naman po nanloko, nandaya, o nagsinungaling ang Diyos nang tawagin niya tayo. No? Sinabi nga muli ni Jesus, ang una ay mahuhuli, ang huli ay mauuna. Hindi lamang po tinutukoy dito ay role reversal. Kaya dapat tayo, magpakahuli tayo para mauna tayo. Hindi po yun yung point. The point is yung nauuna, mahuhuli siya, yung mahuli, mauuna siya. Ang point is parehas lang sila pagdating sa dulo. They will receive the same reward. Sa Apostol Pablo, nahuli siya. Pero ang gantimpalang tinanggap niya o tatanggapin niya ay kaparehas lang din doon sa mga nauna sa kanya. They are the same. Tayo, mga nahuli tayo. Meron pang mga mas mauhuli pa sa atin. Pero ang tatanggapin kong nating gantimpala ay pare-parehas lamang din. No? So, number 3, the lesson revealed. Dalawang bagay din po. Letter A, about God and His goodness. No? Ang tinutukoy lamang ng talinhagang ito ay ang kabutihan, ang habag, ang biyaya, ang kagandahang loob ng atin pong Diyos. No? God is offering His grace and mercy, His gift of compassion and love out of His own generosity. No? Ang sabi po sa aklat ng Roma, Kabanata 14 hanggang 16, masasabi ba nating hindi makatarungan ang Diyos dahil dito? Hinding-hindi. Sapagkat ganito ang sabi niya kay Moises, mahahabag ako sa nais kong kahabagan at maaawa ako sa nais kong kaawaan. Maliwanag kong gayon na ang pasya ng Diyos ay nababatay sa kanyang habag at hindi sa kagustuhan o pagsisikap ng tao. Hindi yan matanggap ng marami. Pero ang pinagbabasihan ng kabutihan ng Diyos ay ang kanyang sariling pasya at hindi sa atin. No? Maraming beses na natin itong ipinahayag, maraming beses marahil natin itong narinig, pero kailangan po ito sigurong laging ipaalala at ulit-ulitin. Tandaan natin ang pinakamagandang simulan sa kaisipan o sa talakayang ito. Number 1 is that we are undeserving. All of us do not deserve anything good from God.
Alam na natin yung dahilan kung bakit, dahil tayo ay nagkasala laban sa Kanya. We deserve something. We are deserving of something. That something is punishment and death. Dahil nga sa ating pagkakasala. We do not deserve anything good, pero sa kabila nito, dahil sa Kanyang habag, dahil sa Kanyang biyaya, ay pinagkaloob niya ito sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. No? Kaya sino man sa atin na tumatanggap galing sa Diyos ay pinagpala na po talaga, ay mapalad na po talaga dahil we don't deserve anything from Him. No? Imagine mo, wala namang makukuha ang Diyos kung tayo ay sumampalataya sa Kanya. Pero tayo, ang daming makukuha pag tayo ang lumapit sa Diyos. Pag tayo ay nagsuko ng buhay sa Diyos, pag tayo ay nagtiwala sa Diyos, we gain everything. God doesn't gain anything. But we gain everything, no? From believing in Him. No? Katulad nung talinhaga, kapansin-pansin na yung may-ari ng ubasan ang siyang naghahanap doon sa mga uupahan. Ganon din ang ginawa ng Diyos sa atin. Hindi naman tayo ang naghanap sa Diyos, kundi tayo ang hinanap ng Diyos. Tayo ang inabot ng Panginoon. No one will come forward to God, not one of us. Wala po sa atin ang mag-iisip. No one would dream of finding God or coming before God. Pero tayo ang hinanap ng Diyos. Tayo ang kinatagpo ng Diyos at tayo ang inoferan ng Kanyang kaligtasan. No? Marami sa atin ang sinunggaban ito. Iba sa atin sa unang oras, iba sa atin sa pangatlong oras, sa 6 na oras, sa pang-9 na oras, at meron sa atin sa kahuli-hulihang oras. Pero ang lahat ng tatanggapin nating gantimpala ay pare-parehas lamang. No? Ang kaloob ng Diyos na buhay na walang hanggan. Wala tayong magagawa para ito ay bilhin o bayaran. Ito ay pinagkaloob lamang sa atin ng Panginoon. Lagi po natin yung tatandaan. No? The moment, ang isang mahalagang paalala po dito, sa bahaging ito, ito ang panlaban po kasi, ito ang pangontra po kasi kapag umuusbong sa ating mga puso at damdamin. Lalo na po when we do not get what we want, when things do not go our way. Diyan po kasi umuusbong yun pong damdamin ng panunumbat. And I tell you mga kapatid, masakit pong makita ito. Bilang mananampalataya, bilang pastor, bilang bilang Kristiyano po, panlumo pong makita ito sa ibang mga mananampalataya din. No? Yung manumbat ka laban sa Diyos. Sa Diyos na nagkaloob sa inang buhay na walang hanggan. Sa Diyos na nagbigay sa iyo ng mga gantimpalang ito nang walang kapalit, nang hindi ka naman talaga karapat-dapat. Kasi nga usually, ang panunumbat lumalabas kapag meron na po tayong ini-expect na something. No? Panunumbat ng ang tagal-tagal ko ng Kristiyano. Panunumbat ng marami na akong ginawa para sa Diyos. Panunumbat ng ang dami kong i-give up alang-alang sa Panginoon. Ang dami kong sinakripisyo para sa Kanya. Ang tagal-tagal ko ng panahon na naglilingkod. These things are true. Totoo naman na ginawa mo ang mga bagay na ito. Pero to use them against God ay kahiyahiya. At sabi ko nga, nakakalungkot pong makita ito. No? Because again, you go back to that first point. The point being that you do not deserve anything. Deserving ka, meron kang deserve. Ang deserve mo ay kaparusahan. At yun yung aral na makikita po natin kasi dito. Mabuti ang Diyos. Amen po ba mga kapatid? Mabuti ang Diyos. No? But we did not deserve anything good. And yet, pinagkaloob ito ng Diyos sa atin. No? Kaya yun yung dapat pong bandayan, yung attitude o yung puso na may gano'n na pong nararamdaman. No? Bakit ako tagal-tagal ko na? No? Pero parang gano'n na lang lagi. Bakit itong taong ito na ngayon lang, no? Bakit siya parang mas pinagpapala pa siya? Baka nakakalimot ka kapatid kung anong mga pagpapala ang natamo mo na. Baka nakaligtaan mo o namanhid ka sa napakayaman na biyaya ng Diyos sa buhay mo. Simula sa araw ng iyong pagkakilala hanggang sa panahong ito.
Kasi doon po nasisira ang atin pong doon tayo nasisira kapag dumating na po tayo sa pagkukumpara. No? Pag nagkukumpara kasi tayo, lahat ng meron tayo parang lumiliit. Alam mo 'yun? Pumapangit. Ganun po kasi ganun ang psychology ng tao po eh. The moment we compare, we always see ourselves as something lesser and everyone else as something bigger or greater. Ang pangit po ng attitude ng pagkukumpara po palagi. Nakakaligtaan mo na kung ano yung tinanggap mo ay napakabuti at napakaganda. Lalo na kung pinag-uusapan po natin ay ang kaligtasan at buhay na walang hanggan galing po sa Panginoon. Our attitude should always be that of gratitude sa Panginoon. Kaya ka naglilingkod, kaya ka narito, kaya ka nagpapatuloy dahil nakita mo ang ginawa ng Diyos sa buhay mo at kaya ka nagpapatuloy. Walang ibang dahilan kundi dahil lamang doon. Once you get to comparing, once you get to comparison with everyone else, doon na po nagkakaproblema. No? I mean, we can always compare, pero lagi naman nangyayari po yun, ano? Pero wag mong gagamitin, kapatid. Wag mong gagawin yan para lang isumbat laban sa Panginoon. Mahiya ka naman. Mahiya ka naman at mapaalalahanan ka naman bago yan lumabas sa iyong bibig o bago pa yan sumagi sa iyong isip. No? We deserve nothing and yet God has blessed us. No? Letter B, about receiving His gifts of grace and mercy. No? Hindi po natin pwedeng questionin ang Panginoon sa kanyang kabutihan, sa kanyang pagbibigay ng kaloob. Kasi tayo naman, lahat tayo ay bahagi lamang o tagapagbahagi lamang din ng kanyang mga binibigay na mga biyaya. No? Yung mga matatagal na, hindi po dapat mainggit doon sa mga ngayon lamang dumating. No? Bagamat parehas lang naman ang makukuha nila. Alam mo, all the more na dapat kang masiyahan at matuwa sa bawat isang taong lumalapit at sumasampalataya sa Panginoon. There's always that problem. Yung problema po kasi ng pagmamataas, ng pagmamalaki at siguro yung attitude po ng tao ng pagbibilang. No? Binibilang po kasi natin yung mga ginagawa natin. Pag binibilang mo lagi yung ginagawa mo, o nga naman, no? Doon ka dadalhin nun sa ganong kaisipan. No? Ay, give up ko yan. Ay, ganitong ginawa ko. Ay, ganitong sinakripisyo ko. Ay, ganitong paglilingkod ko. Huwag mong bilangin yun. Ginagawa mo lang yan dahil nagpapasalamat ka. Alam mo anong bilangin mo? Bilangin mo yung biyaya ng Panginoon. Bilangin mo yung mga pagpapala ng Diyos sa buhay mo. Bilangin mo yung mga kaloob, ang mga sinagot ng mga panalangin, ang mga biyaya at mga kagandahang loob iyong nararanasan bawat oras, bawat araw, o masasabi ko kahit bawat minuto. No? Yun ang sukatin mo para lagi kang mapaalalahanan kung ano ba ang tunay mong katayuan sa harapan ng Diyos. No? So yun po yung danger eh. No? Ang danger ng pagbibilang, depende yan kasi sa kung anong binibilang po natin. Dapat akong pagpalain ng Diyos kasi ang tagal-tagal ko na. Dapat akong pagpalain ng Diyos kasi ang dami ko ng sinakripisyo. Dapat akong pagpalain ng Diyos kasi matagal na akong naglilingkod sa Kanya. No? Hindi lang ito mali, ito ay mapanganib na kaisipan. No? Hindi po dapat ganito mag-isip ang mga mananampalataya. No? A Christian should not measure or demand from God anything because of what they have done. No? Ito ay isang pandaraya at panloloko na nagdudulot at nagli-lead sa isang self-righteous na mentality. No? Pagka sinabi nating self-righteous, agad-agad meron pong grupo ng mga tao sa Biblia na mabilis na pumapasok sa atin pong mga kaisipan. Sino pa po? Wala na pong ibang kundi ang mga Pariseo. No? Ang mga mapagmataas, ang mga feeling matuwid, ngunit hindi naman talaga. Alam natin ang sinabi ng Panginoon ukol sa ganong kaisipan. Sabi sa Lucas 18:9 hanggang 14. Sinabi rin niya ang talinhagang ito sa mga taong mababa ang tingin sa iba at nag-aakalang sila'y matuwid. May 2 lalaking pumasok sa templo upang manalangin. Ang isa ay Pariseo at ang isa ay maniningil.
ng buwis. Tumayo ang Pariseo at nanalangin ng ganito tungkol sa kanyang sarili. O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat hindi ako katulad ng iba ng mga magnanakaw, mandaraya, mga ngalunya o kaya'y katulad ng maniningil na buwis na ito. 2 beses akong nag-aayuno sa loob ng sanlinggo at nagbibigay rin ako ng 10 bahagi mula sa lahat ng aking kinikita. Samantala, ang maniningil ng buwis na may nakatayo sa malayo at di man lamang makatingin sa langit. Dinadagukan niya ang kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing pinatawad sa kanyang mga kasalanan, ngunit ang una ay hindi. Sapagkat ang sino mang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakumbaba ay itataas. No? Ang tanong, mali ba yung ginagawa ng Pariseo sa talinhagang ito? Hindi. Tama ba yung kanyang ginagawa? Yung mga binanggit niya, nananalangin siya, nag-aayuno siya, nagbibigay siya ng kanyang 10 bahagi. Tama po ba yun? Tama po yan lahat. Dapat ba niyang gawin yun? Dapat po niyang gawin yun. Anong hindi niya dapat gawin? Ang hindi niya dapat gawin ay ipagmalaki ito o isumbat ito laban sa Diyos o di kaya na may laban sa ibang tao. Yun yung mali. Tama yung ginagawa niya, pero mali yung attitude po niya. Tayo, ang problema kasi pagka hindi ko po yun sinabi, no, sasabihin ng iba, hindi dapat okay lang pala kahit wala tayong gawin. Hindi po yun yung lesson. Tama po yung ginagawa niya, ang mali po yung attitude niya. A self-righteous attitude. Ngayon, kung tama po ang ginagawa natin, tayo po yung naglilingkod sa Diyos, tayo po yung nagsasakripisyo, alang-alang sa atin pong Panginoon. Tama po yun, pagpatuloy mo po yun. Ang paalala ay huwag mo itong isusumbat kahit kailan. Huwag kang magre-reklamo. Huwag kang magkukumpara, lalo na sa iba. Lalo na ang mga mas nahuli kumpara sa iyo. Kasi doon po yan lilitaw. Yung attitude na mali, doon po yan uusbong kapag gano'n na po ang ating naging kaisipan. No? Bakit siya? Bakit yun? Bakit si ganito? Bakit si gano'n? No? Doon ka lang sa pinapagawa sa iyo ng Diyos. No? Tignan mo kung paano ka inabot ng Diyos. Tignan mo kung anong habag ang tinanggap mo sa Diyos. Tignan mo kung ano ang dati mo ring kalagayan sa harapan ng Panginoon. None of us are deserving. None of us are righteous naman talaga. Anything that we have done for the sake of His righteousness ay galing din naman po sa Diyos. Kung naglingkod ka, kung ikaw ay pinagiging matuwid, yun ay para sa Diyos at galing pa rin sa Diyos. No? Walang kailangan ng Diyos sa atin. God does not need anything from us. No? At walang kawalan sa Diyos kung tayong lahat ay tatalikod sa Kanya. Wala pong mawawala sa Kanya, pero malaki po ang mawawala po sa atin. No? It doesn't matter kung nauna ka or nahuli ka. What matters is, tama dapat ang puso mo. No? Wala pong sumbatan, wala pong inggitan, wala pong pagtatalo, wala pong pag-aaway. Ito po'y paalala na kailangan po nating marinig. Ito po'y paalala para po sa ating lahat na maging maging aware din po tayo sa buhay po natin at kung may bibilangin man po tayo, bilangin po natin kung ano ang mga pagpapala na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Tandaan po natin yung nakasulat sa Aklat ng Mga Gawa, 17, 24 hanggang 26. Siya ang gumawa ng sanlibutan at lahat ng naririto. Siya ang Panginoon ng langit at ng lupa. Hindi siya nananahan sa mga templong ginawa ng tao. Hindi rin siya nangangailangan ng anumang tulong o paglilingkod ng tao. Sa halip siya ang nagbibigay ng buhay, hininga at lahat ng bagay sa sangkatauhan. Mula sa isang tao ay nilikha niya ang lahat ng lahi sa buong mundo. Itinakda niya sa simula't simula pa ang kani-kanilang panahon at hangganan. Walang kailangan ng Diyos sa atin, pero tayo nangangailangan tayo sa Diyos. No? Hindi kailangan ng Diyos ang paglilingkod natin, pero naglilingkod tayo dahil ito ay resulta ng ating pasasalamat sa Kanya. Kaya nga yung service natin is one of gratitude, not one of, hindi po ito naghahanap ng kapalit. Kung naglilingkod ka sa Diyos para lamang sa kapalit, nagkakamali ka. Hindi ko alam kung saan mo yan napulot o saan mo yan nakuhang aral, pero hindi po yan ang sinasabi ng Kanyang salita. Naglilingkod tayo sa Diyos dahil ito na lamang ang maaari nating gawin bilang pasasalamat sa Kanyang kabutihan sa atin.
Kaya nga dito sa dulo ng lahat ng ito, ang atin pong kagalakan, ang atin pong pagiging panatag sa ating buhay ay hindi po nakasalalay sa ating sarili o sa ating mga ginagawa. No? Ang atin pong kapanatagan ay nasa Kanya na nagligtas po sa atin. Kasi pinangako niya ang kaligtasan sa ating lahat na sumampalataya kay Kristo. Meron tayong tagapagligtas na nagligtas sa atin, meron tayong Ama na nagmamahal sa atin. No? At pag tayong lahat ay tumayo na sa harapan niya, sa kaduluduluhan ng panahon, lahat po tayo ay pantay-pantay. Wala pong nakakahigit po sa atin. Iisa lamang po ang tatanggapin po nating gantimpala, ang buhay na walang hanggan. No? Kaya lagi nating tatandaan, Roma Kabanata 5:6 hanggang 8. Sapagkat nung tayo'y mahihina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Mahirap mangyaring ialay nino man ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid, kahit na maaaring may mga has na gumawa nito alang-alang sa isang taong mabuti. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Makasalanan tayo, pero inialay ng Diyos ang kanyang buhay alang-alang sa atin. No? Ang isang paalala, ang huling paalala po, galing po sa ating salita ngayong umaga. Hindi po pasok sa talinhagang ito ang mga taong umaayaw. Ang mga taong hindi tinatanggap ang offer ng Diyos. Oo, may pumasok ng unang oras, may pumasok ng pangatlong oras, pang-anim na oras, pang-siyam na oras, pang-11 oras. Pero sa bawat taong pumasok ng kanya-kanyang oras nila, nang tawagin sila ng Diyos upang magtrabaho, nang tawagin sila ng Diyos sa kanyang ubasan, agad-agaran nilang tinanggap ang panawagan ng Diyos. Pero ang tutulad doon sa mayamang binata na tumanggi at tumalikod, wala po silang maaasahan kahit anong bagay. No? Those who put off or reject the offer of Christ, hindi po kayo kabilang sa talinhagang ito. Kung ganon, iba sana ang talinhaga na atin pong binasa. No? Baka akala ng iba pwede mong ipagwalang bahala o hayaang, alam mo yon, para bang pwede mong i-delay. Hindi po yan ang tinuturo, no, ng talinhagang ito. Hindi po yung mga pumasok ng alas 5 ng hapon, hindi sila pumasok ng alas 5 ng hapon dahil tinanggihan nila yung panawagan ng may-ari. Kaya sila pumasok ng alas 5 ng hapon kasi dun lamang sila tinawag ng may-ari. Kung naririnig mo ang panawagan ng Diyos at hanggang ngayon ay tinatanggihan mo ito, mag-isip-isip ka na pong mabuti. Itong mensahe ngayong umaga ang siyang maging paalala na rin sa atin na hindi po natin hawak ang atin pong sariling buhay. Akala lang natin ganoon pero totoo lang hindi po talaga. Hindi natin alam hanggang kailan tayo mabubuhay sa mundong ito. Kaya pag narinig mo ang panawagan ng Diyos sa buhay mo, agad-agaran mo na itong pakinggan. Agad-agaran mo na itong tugunan. No? Para po sa ating pagtatapos, no? Tayong lahat na tinawag sa pamamagitan ng Ebanghelyo ni Kristo, tayong lahat na sumampalataya sa Kanya, tayong lahat na niligtas ng Diyos ay pinagpala. Amen po. Lahat po tayo ay tumanggap ng pagpapala at tatanggap ng gantimpala ng Diyos sa kahuli-hulihan ng panahon. Ngunit marahil iba-iba ang panahon ng pagkakatawag sa atin. May mga iba na tinawag ng mas maaga, may mga iba tinawag ng tanghali, may mga iba tinawag ng pahapon na, patapos na ang oras. No? Pero bilang mga manggagawa sa ubasan, bilang mga nakapaloob sa kaharian ng Diyos, maglingkod po tayo anuman ang kalagayan po natin. Anumang oras tayo tinawag ng Diyos, maglingkod tayo habang may nalalabi pang oras na maaari tayong ibigay sa Kanya. Mapalad nga, kaya nga sinasabi po natin, no, mapalad ang mga kabataan. Bakit? Mapalad dahil sinusukat natin ito base po doon sa haba ng panahon na maaari silang makapaglingkod sa Diyos. Kasi may mga frustration din po yung mga late ng tinawag. Ang frustration nila, iisa. Ang mababanggit ng kanilang mga labi ay, sana nung mas bata pa ako, ay narinig ko na ang panawagan ng Diyos. Kaya sila may frustration. And that's normal.
Kasi yun yung frustration eh. No? Ang problema, yung mga maaga naman tinawag, hindi, walang focus, alam mo yun, nagpapaka-busy pa sa maraming iba't ibang bagay, kaya parang nasasayang din po ang kanilang panahon. No? Hindi po dapat, sana hindi po ganoon ang mangyari. No? Alisin po natin yung ideya, alisin po natin yung mentality ng pagbibilang ng ating mga ginagawa. No? Ay, ako, ang dami ko nang binigay sa Diyos, ang dami ko nang pinaglingkod sa Diyos, ang dami ko nang sinakripisyo para sa Diyos. Wala po yun. Lahat naman yun ginagawa mo dahil mahal mo ang Diyos. Dapat ginagawa mo naman talaga yun dahil niligtas ka ng Diyos. Wag na wag mong kahit kailan gamitin yan bilang pagsumbat laban sa Kanya. No? Ngayon, siguro magandang tanong, ano ang attitude natin ukol sa ating paglilingkod kay Kristo? No? Baka yung iba kaya ayaw maglingkod kasi tinitignan nila kung ano bang makukuha nila. Parang yung tanong ni Pedro, di ba? Ano, what's in it for me? Ano bang makukuha ko diyan? Hindi po. Kung ikaw ay naligtas, nakuha mo na po ang lahat. You have gained everything of value from God. Nakuha mo na po ang pinakamagandang kaloob ng Diyos, ang buhay na walang hanggan. At ang paglilingkod ay karampatang tugon po natin sa Kanyang kabutihan. No? It is service out of a great gratitude in our heart. Ito lang dapat ang mangyari. No? Kaya paalala, kung narinig po natin ang panawagan ng Diyos, maging tapat po tayo. Kung tayo ay naglilingkod sa ubasan, maging tapat po tayo. Sipagan po natin. No? Ibigay po natin ang karampatang gawain natin para po sa Panginoon. Kung kayo naririnig niyo ang panawagan ng Diyos upang sumampalataya sa Kanya, huwag niyo na pong ipagwalang bahala ito. Huwag niyo na pong i-delay po ito. Hindi mo po alam kung hanggang kailan bukas ang pinto. No? Nawa ang mensahe po natin ngayon ay naghatid ng paalala, naghatid po ng leksyon, at maghatid po sa atin ng encouragement din po. Lalo na po sa, marami po siguro sa atin, na matagal na pong naglilingkod sa Panginoon. Nandyan po ang gantimpala ng Diyos, nandyan po ang pangako ng Diyos, at tandaan po natin, walang anumang bagay po na atin pong ipinagkaloob sa Diyos, pinaglingkod sa Diyos, ang masasayang o mawawala ng kabuluhan. Lahat ng ito ay nalalaman ng Diyos at alam po natin ang gantimpalang atin pong tatanggapin magmula po sa Kanya. No? Kaya ibigay po natin ang nararapat para po sa ating Panginoon. Sa Diyos po ang pinakamataas na papuri. Sa pagtatapos po ng atin pong gawain, inaanyahan ko po ang bawat isa po na tumayo na po at tayo po ay manalangin. Manalangin po tayo. Aming dakilang Diyos, muli lubos-lubos ang aming papuri at pasasalamat sa inyo sa umaga pong ito. Inaalala namin ang inyong katapatan, ang inyong kabutihan, ang inyong kagandahang loob sa bawat isa sa amin. At talaga namang wala kaming masasabi ukol po dito, Panginoon, kundi salamat. Salamat sa inyong biyaya at salamat sa inyong kabutihan. Kaya naman lagi namin itong maalala, lagi namin itong tandaan, ano man ang kalagayan namin sa buhay, ano man ang ginagawa po naming paglilingkod para po sa inyo. Huwag kaming maging mapagmataas. Huwag kaming magkumpara sa ibang tao, kundi isipin po namin lagi kung bakit namin ginagawa ang mga ito. Alang-alang sa inyong pangalan, alang-alang po, Panginoon, sa inyong kalwalatian. Turuan niyo kami, Panginoon, kung anong dapat naming maging attitude. At hinihiling po namin, Panginoon, na tulungan niyo rin kaming alisin at wakasan na ang mga maling uri ng kaisipan at maling uri ng anuman pong gawain na maaaring ginagawa pa po namin. At para naman sa iba, Panginoong Diyos, na hindi pa po talaga maliwanag sa kanila ang kaligtasang kaloob ninyo, nawa ay patuloy niyo pong pagliwanagin sa kanilang puso't isipan ang kahalagahan nitong mensaheng ito. Na hindi namin ito pwedeng pagwalang bahala dahil hindi namin nasisigurado ang panahon at oras na nalalabi pa sa aming buhay. Kaya naman, subaybayan niyo kami, samahan niyo kami, at patuloy niyo kaming gabayan, Panginoon, upang kaming lahat ay lumago sa espiritual naming buhay ukol sa imahe ng inyong anak na si Jesucristo. Maraming salamat, Panginoon,
at sa inyo namin pinagkakatiwala ang buhay ng bawat isa sa umagang ito. Tanggapin po natin ang bendisyon. Pagkatapos ninyong magtiis ng maikling panahon, ang Diyos na bukal ng lahat ng pagpapala ang siyang magbibigay sa inyo ng kaganapan, katatagan, at isang saligang matibay at di matitinag. Siya rin ang humirang sa inyo upang makihati kayo sa kanyang walang hanggang kalwalatian kasama ni Kristo. Sa kanya ang kapangyarihan, magpakailanman, at ang lahat ng pinagpala sa umagang ito ay magsabi ng Amen. Purihin po natin ang Panginoon at magbatean po tayo sa bawat isa.